Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang budget deliberation ng PhilHealth sa Senado na medyo hindi nagustuhan ng mga senador, 4 na senador. Senator G.B. Ejercito, Senator Tolentino, Senator Gatchalian at may isa pa. Pinagsabihan ang CEO, PhilHealth CEO and President Mr. Ledesma na dapat gumalang siya kasi patas lang yung pagtatanong, huwag siyang medyo mayabang ba. Okay, kine-question yung bakit nagkaroon ng excess funds ang PhilHealth na i-transfer sa National Treasury na naghihirap ang mga members ng PhilHealth. Salamat itong mga senador na ito. May malasakit sila sa taong bayan. Okay, pakinggan natin ang budget deliberation. Because we are aware that taon-taon tumataas ang lahat ng presyo ng gamot and other related medical expenses. Pagkatapos nating paglaban na mabigyan ng mas mataas na pondo, mapabantaan na lang natin na magsasoli sa National Treasury ng excess funds. Siguro simple lang. Kaya Mr. Ledesma, ano po nangyari? Why was there an 89 billion excess fund that was declared even though a lot of our kababayans are still struggling to pay their hospital bills? There was a clamor kasi nga po yung case rates napakababa at napakaliit ng sinasagot. Well, ang ganda kong pakinggan talaga yung inyong report card kung babasahin yung financials. PhilHealth is very healthy financially. That is good to hear. But ang tanong ko lang sa inyo, ano ba tingin niyo sa PhilHealth? Is it a financial company? Is it an insurance company? Is it a private corporation? Yeah, we are proud na meron tayong 89 billion na reserve fund. Pagbabalaki natin ng savings natin, 89 billion. Mr. Ledesma, yung pondo pang ospital or for social services at the end of the year, dapat inuubos yan. Kasi pag may savings ka, ibig sabihin, you're a failure. Ang daming naghihirap ang bumili ng gamot, nakapila, magbayad ng ospital. Ang laki-laki ng savings mo, hindi mo ginamit. Ganun po kami sa gobyerno. What I'm just saying is, yes, I take full responsibility po, no? Pero, like I said, yung 600 billion na pondo niyan, or even yung 89.9 billion, all of these were not accumulated in 1 year or 2 years. Kasi po, kapapasok lang po natin noong November 2022. But again, I take full... May 600 billion pa pala. Kasi iba pa yung 89.9 billion, binanggit niya yung 600 billion na-accumulate nga savings ng PhilHealth. Grabe! 600 billion, nabanggit niya. Tapos, hindi gastusin para sa mga PhilHealth members. Ang hirap bumili ng gamot niya. Ang hirap ma-hospital. Tapos itong PhilHealth na ito, nagpapakasarap lang sila sa kanilang mga allowances, bonuses. Tapos ibabalik pa sa National Treasury na labag naman sa batas. Mayroon ng batas na Universal Healthcare Law na sinasabi na ang whatever excess funds ng PhilHealth gagamitin para sa mga membro, para sa mga nangangailangan. Bakit ibinalik sa National Treasury? Ituloy natin responsibility po. Now, Senator JD, kasi sinasabi niyo, bakit gano'n? May 89.9 billion. I'm the first one among all of us in this room who is not proud that PhilHealth had a 600 billion cash reserve. Now, pero at the same time, Mr. President, parang maliit. Yan, 600 billion as reserve. Bakit ka mag-reserve ng 600 billion? Grabe naman kayo dyan sa PhilHealth. Maawa naman kayo sa mga pobreng members ng PhilHealth. Ayan, nabanggit ulit niya, 600 billion reserve fund. So lumalabas, very healthy ang PhilHealth as an institution. Kumusta ang mga members? Happy ba? Happy ba kayo mga kaibigan? Na yung benepisyo na natatanggap nyo sa PhilHealth. Pera natin yan. Hindi pera ni Mr. Ledesma at yung mga executives nila. Ata to pin the blame fully on me. Mr. President, just to clarify, sabi mo, huwag ikaw ituturo. But sino ituturo namin? Mr. President, Dapat leadership to. yes. May I remind our resource persons, especially since we have suspended the rules, to temper the responses with an iota of humility and
perhaps answered correctly the questions being propounded by a member of this chamber. Senator JV has been very fair in his questioning, and I remind the resource person to answer the questions directly without any insinuation of disrespect. We need to revamp and reorient the whole PhilHealth pag-iisip. Hindi tayo private insurance company. We are a government agency, service agency that is tasked to give access to healthcare and ease the burden of every Filipino. Yan po ang dapat na ginagampanan natin. Okay. Salamat sa mga senador. Ang pang-apat pa lang senador. We always trying to allocate Ang pang-apat na senador na nang sabon dito sa PhilHealth CEO, si Senator Bongo. Talagang yung malasakit ni Senator Bongo sa mga nangangailangan ng medical services. Believe ako. Ang dami ko nang nakausap na mga pobre nating kababayan. Wala talagang may bili ng gamot or ano. Pumipila sila sa malasakit center sa bawat government hospital. Kahit mahaba ang pila, nakakakuha pa rin ng tulong. Kaya huwag nating kalimutan yung ginawa na yan ni Senator Bongo. So, nainis na yung kasi medyo may yabang ang dating ng PhilHealth President and CEO. Sa isang hearing, inamin niya na order ng Pangulong Marcos ang paglipat ng 89.9 billion. Napanood ko yan eh. I'm just a soldier, sabi niya. I'm just following instruction. I don't know kung tawag ba o direktiba ng Pangulong Marcos Jr. na i-transfer ang 89.9 billion funds ng PhilHealth sa National Treasury. So, susunod lang din siya. Kaya, dapat ang magpaliwanag ang Pangulo. Medyo may tapang May tapang itong PhilHealth CEO na ito. Kasi nakasandal sa pader siguro dahil utos ng Pangulo. Bahala kayo. Kausapin niya ang Pangulo. Parang gano'n ang niya. Kaya lang, mabuti at binara siya kaagad ni Senator Gatchalian at Senator Tolentino na konting galang naman. Sense of ayuta of humility. Hindi yung pabalagbag ang sagot mo sa isang senador. Parang si Trillanes. Ano ba? Sa Quadcom hearing, tinatawag-tawag na lang niya na Duterte ang dating Pangulo. Parang hindi PME graduate itong si Trillanes, kaya ang daming galit ngayon kay Trillanes, lalo na ang mga kapwa niya na mga graduate sa Philippine Military Academy. Na nadadamay ang PMA as an institution dahil sa actuation ni Trillanes na kulang ng respeto. Kaya ito, example din itong Ledesma ito na medyo kulang sa humility. Napagsabihan siya na konting hinay-hinay sa pagsagot. Tama nga lang naman. Okay, so sana bilisan ng Supreme Court ang pagdinig sa kasong ito. Pasalamat tayo at nagkaroon na ng temporary restraining order na yung remaining 29.9 billion hindi na itra-transfer. Ang na-transfer lang 60 billion. So, ano ba yung 60 billion na yun? Baka nagastos na. Kasi, itinurn over na eh. Hawak na ng National Treasury. Baka ipinundo na sa mga projects na nawalan ng pundo. Paano mababawi ng PhilHealth? Malala ko, mayroon pang may nabasa kong article siguro a month ago. Ang Private Hospitals Association of the Philippines naniningil ng utang ng PhilHealth sa kanila na 2 billion pesos.
Kasi kung ma-hospital tayo, ako, last year ba yun, hospital ako, nagkaroon ako ng konting benepisyo sa PhilHealth, dinidak sa akong bill. Ayun, sisingilin pa ng private hospital na yun sa PhilHealth. Siguro kasama na yun sa 2 billion. Yun na nga, paano ka magka-excess funds na may utang ka na 2 billion pesos sa mga private hospitals? Bayaran nyo muna yung utang ninyo sa private hospitals. And then, yun na nga, taasan nyo ng benepisyo ang mga PhilHealth members. Isa pa sa pinupoint out ni Senator JB. PhilHealth is a government corporation, hindi private entity. Hindi yung padamihan ng savings. Ang bottom line is, paano ka nakapagbigay ng magandang serbisyo sa members? Napaligaya mo ba ang mga members? Mabilis ba ang pagbayad? Malaki-laki ba yung benepisyo nila? Dapat ganun ang mindset nitong mga opisyalis na ito. Hindi yung mag-ipon. So, salamat sa mga senador.